Isang magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi. Anumang oras dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. Atin pong ipagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 34 sa aking video. Magsisimula sa Josue Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 4. Ang pagtawid sa Ilog Jordan. Josue Kapitulo 1. Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Hordang ito, ikaw at ang buong bayan ito, hanggang sa lupain na aking binibigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Mula sa ilang at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog na Ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Walang makatatayon sino man tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises ay gayon ako sa sayo, hindi kita iiwan ni pababayaan. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanila, mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ng mga lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Nang makagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinunong bayan na sinasabi, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. At sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases ay nagsalita si Josue na sinasabi, lalahanin ninyo ang salita na inutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ano pa ito. Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata at ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na binigay sa iyo ni Moises sa dakoro ng Jordan. Ngunit kayo'y tatawid ng isang data sa harap ng iyong mga kapatid. Kayong lahat na mga pangyarihan, lalaking matapang at tutulong sa kanila. Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid, na gaya ninyo at kanila, namang maari ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos. Kung magkagayoy, babalik kayo sa lupain ng inyong ari at inyong aariin, yaong ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan, sa dakong sinisikatan ng araw. At sila'y sumagot kay Josue na sinasabi, lahat ng iyong inuutos sa amin ay aming gagawin at saan mo man kami suguin ay paroroong kami.
kung paano aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin didinggin. Sumaiyo lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moises. Sino mang hihimagsik laban sa iyong utos at hindi makikinig ng iyong mga salita, sa lahat ng iyong inuutos sa kaniya ay papatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, "Yumaang kayo ng inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho." At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na pangalan ay Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasaysay sa hari ng Jericho na sinasabi, "Narito, may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain." At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, "Labas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain." At pinagsama ng babae ang dalawang lalaki at kinubli sa sinabi niya, "Oo, ang mga lalaki na parito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila taga saan." At nangyari sa may oras na pagsasara ng pintuang bayan ng madilim na ang mga lalaki ay lumabas, hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyo madali sila, sapagkat inyo silang haabutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan ng patungo sa Jordan hanggang sa matawiran. At pagkalabas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. At bago sila nahiga ay sinampa niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, "Talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at didatnan kami ng pangingilabot sa inyo. At ang lahat ng nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nangasadako roon ng Jordan kay Sehon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nanlukmo ang aming puso ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa taas at sa lupa, sa ibaba. Ngayon nga, sinasama ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo ay magmamagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at ang babae. At ang lahat nilang tinatangkilik ay inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kaniya, "Ang aming buhay ay lalagak namin sa inyo kung hindi ninyo iayag ito aming pakay." At mangyayari na pagka binigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Na magkagayoy kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa dungawan, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya ay tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, "Pumarang kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng mga habol sa inyo, at kayo magkubli roon ng 3 araw hanggang sa magsimalig ang mga habol, at pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad." At sinabi ng mga lalaki sa kaniya, "Kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na inyong ipinasumpa sa amin." Narito, pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panaling pula sa dungawan na inyong
pababaan sa amin at inyong pipisanin sa inyo sa loob ng bahay ng inyong ama at ang inyong ina at ang iyong mga kapatid at ang buong sambahayan ng iyong ama. At mangyayari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa lansangan ay mabububo sa kanyang ulo at ang kanyang dugo at hindi namin magiging kasalanan at sino mang kasama mo sa bahay ay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay ay hindi na ipagkakasala ang pagkapanumpa sa iyo na iyong pinapanumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari. At kanyang pinapagpaalam sila at sila yumaon. At kanyang tinali ang pananim pula sa dungawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok. At tumahan doon ng 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga habol. At hinanap sila ng mga habol sa lahat ng sa lahat ng daan. Ngunit hindi sila nasumpungan. Nang magkagayoy, nagsibalik ang 2 lalaki at bumaba sa bundok at tumuwid at naparoon kay Josue na anak ni Nun at kanilang isinaysay sa kaniya ang lahat na nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. At bukod dito'y nanlilit ang lahat na nananahan sa lupain sa harap natin. At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan at sila'y umalis sa Sitim at napasa Jordan, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento at sila'y nag-utos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdote na Levita ay kikilos na kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayun may magkakapagitan sa inyo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi na Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga saserdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at magpauna kayo sa bayan at kanilang binuhat ang kaba ng tipan at napauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng mga buong Israel upang kanilang makilala na kung paano ako'y sumakay Moises ay gayong ako sa sayo. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan na inyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan ay tumigil kayo sa Jordan. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo at walang pagsanang kanyang itataboy sa harap ninyo ang Kananeo at ang Heteo at ang Hebeo at ang Pereseo at ang mga Gergeseo at ang Amoreo at ang Hebuseo. Narito ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel na 1 lalaki sa bawat lipi. At mangyayari na pagka ang mga matalampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng Panginoon ng buong lupa ay titigil sa tubig na Jordan na ang tubig ng Jordan ay mahawi sa makatuwid bagay ang tubig na bumababang mula sa taas at mag-iisang bunton. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat na iyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani.
na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton na malayo sa kanila sa Adam na bayan ng tabi ng Saritan at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba na dagat na alat ay lubos na nahawi at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. At ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Hordan. At ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa. At nangyari nang nakatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat lipi. At ituutos ninyo sa kanila na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Hordan. Mula sa dakong tinatayo ang matatag ng mga paa ng mga saserdote ng 12 bato at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutuloyan sa gabing ito. Nang magkagayoy, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaba ng Panginoong ninyong Diyos sa gitna ng Hordan at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikad ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ng inyong mga anak sa panahon darating na sasabihin anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito. At inyong ang sasabihin sa kanila sapagkat ang tubig ng Hordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon. Nang magdaan yaon sa Hordan, ay nahawi ang tubig sa Hordan at ang mga batong ito ay magiging pinakaalala sa mga anak ni Israel magpakailanman. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel gaya ng iniutos ni Josue at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Hordan gaya na sinalita ng Panginoon kay Josue ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At kanilang dinalasda kung kanilang tutuluyan at nilapag doon. At si Josue ay nagpabunto na 12 bato sa gitna ng Hordan. Sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan at nangandoon hanggang sa araw na ito. Sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Hordan hanggang sa natapos ang bawat bagay na inuutos ng Panginoong kay Josue na salitain sa bayan ayon sa buong iniutos ni Moises kay Josue. At ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari nang nakatawid na lubos ang buong bayan na ang kaba ng Panginoon ay tinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ni Manases ay dumaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel gaya ng salita ni Moises sa kanila. May 40,000 na nasa sakbatang handa sa pakikidigma ang dumaan sa harap ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon ay pinadakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila ay natakot sa kanya gaya ng kanilang pagkatakot kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaba ng patotoo na sila ay sumampa mula sa Hordan. Nagutos nga si Josue sa mga saserdote na sinasabi, umahon kayo mula sa Hordan. At nangyari nang umahon mula sa gitna ng Hordan ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon at nang matuntong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na ang tubig ng Hordan ay nanauli sa kanilang dako at umapaw sa pangpang na gaya ng dati. At ang bayan ay umahon mula sa Hordan ng 10 araw ng unang buwan at humantong sa Gilgal sa hangganan silanganan ng Jericho.
At yung 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay binuto ni Josue sa Gilgal. At siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, pagka tinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahon darating na sasabihin, anong kahulugan ng mga batong ito, ay inyong ang ipatatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa, sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Hordan sa harap ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula, na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid, upang makilala ng lahat na mga bayan sa lupa at ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman.